Mainit ang sikat ng araw sa maliit na baryo ng San Bartolome nang muling suminaw ang amoy ng lupa sa bukid ng mga De La Vega. Nakatayo sa gitna ng pilapil si Nathaniel na mas kilala sa tawag na Nathan, payat, maitim ang balat dahil sa araw, pero matipuno ang mga braso sa dami ng taon ng pagbubungkal. Sa edad na 22, mukha pa rin siyang mas bata. Marahil dahil sa inosenteng tingin ng kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ang bukid na para bang iyon na ang buong mundo niya. Nathan, anak, dahan-dahan lang at baka sumuko na naman ang makina. Mahinang sigaw ni Lola Doray mula sa lilin ng mangga. Puting-puti na ang buhok nito, kulubot ang mga kamay, pero matatag pa rin ang boses kapag tungkol sa bukid ang pinag-uusapan. Huminga ng malalim si Nathan at muling sumulyap sa lumang traktora sa kanyang harapan. Kalawangin ng kulay, may mga bahagi ng pinagtagpi-tagpi gamit ang alambre at lumang tornilyo, at sa tuwing umaandar ay umiindayog ang buong katawan nito na parang anytime ay bibigay na lang. Pero sa kabila ng lahat, iyon ang tanging kayamanang naiwan sa kanila ng panahon. Ang luma at kalampag na traktorang minahal ni Lola Doray na parang tunay na kasamang buhay. Subukan pa natin, La, sagot ni Nathan. Pinunasan ang pawis sa noo gamit ang manggas ng kanyang kupas na t-shirt. Hanggat may lanis pa to, lalaban pa. Umupo siya sa silya ng traktora, kinabig ang manibela at marahang inikot ang susi. Ilang segundo ng katahimikan, tapos biglang sumunod ang malakas na kalampag at usok na parang dragon na nagising sa galit. Napapikit si Nathan, umaasang hindi iyon senyales na huling hinga na ng makina. Yan, nakita mo? Natatawang wika ni Lola Doray. Pinapabit na sa mga gamit niya ang lumang rosaryo. Sabi ko sa'yo, matibay yan. Mas matibay pa sa mga kamag-anak mong puro reklamo. Napangiti si Nathan sa sinabi nito. Pero hindi niya maiwasang maalala ang ibang bahagi ng pamilya, sina Tia Felisa at Tito Arnold, na halos taon-taon ay may bagong gadget, bagong damit at bagong kwento kung paano sila swerte at siya naman ay na-stuck sa bukid. Sa huling salo-salo ng pamilya, malinaw na malinaw pa sa kanya kung paano siya piningnan ng mga pinsan niyang, sina Jerome, Lovelyn at Chito. Para bang kakaibang nilalang kapag pumapasok siya sa sala, pawisan at may mantsa ng grasa sa pantalon. Uy, ayan na ang prinsipe ng Kalawang, biro noon ni Jerome, habang hawak ang bagong cellphone. Kamusta naman ang traktor nyo? Buhay pa ba? Siguro mas mahal pa yung tornilyo ng sasakyan namin kesa sa buong makina na yan. Dagdag naman ni Lovelyn, sabay tawa at kindat sa iba pang pinsan. Tahimik lang noon si Nathan, nakayuko habang inaabot ang inihandang ulam ni Lola Doray sa mesa. Hindi siya sanay lumaban ng salita, lalo na kung alam niyang kulang siya sa pinanghahawakang kayamanan. Pero sa bawat tawa ng mga kamag-anak niya, mas humihigpit ang kapit ng lola niya sa braso niya sa ilalim ng mesa. Marahang pinipisil iyon na parang sinasabing, "Huwag mong pansinin, anak." Hindi pera ang sukatan ng tao. Sa kabilang dulo ng mesa, nandoon si Paulo, kababataan ni Nathan. Hindi kadugo, pero parang tunay na kapatid kung kumilos. Hindi to mayaman, pero may kaunting negosyo sa pagde-deliver ng gulay gamit ang lumang owner-type jeep nila. Madalas itong tumakbo sa bukid ni Nathan para tumulong magbuhat ng sako o kaya ay makipagbiruan lang sa kanya kapag masyado na siyang tahimik. "Oh, Nathan!" sigaw ni Paulo mula sa gilid ng kalsada ng araw na iyon sa bukid. "Kailangan mo ba ng extra manpower? Baka sakaling lumaki ng masos ko sa katrabaho sa'yo." "Libre lang to, hala." Biro nito kay Lola Doray nang lumapit. Sabay alok ng maliit na supot ng pandesal. "Dalhan ko kayo ng merienda. Baka sakaling mapakilos pa natin yan dinosaur na yan." Natawa si Lola Doray, pero may halong lambing ang titig nito sa traktora. "Huwag mo namang insultuhin ang dinosaur ko. Ilang bagyo na ang dinaanan namin yan. Kung hindi dahil dyan, wala tayong pandesal na pinagsasaluhan ngayon." Napatingin si Nathan kay Paulo. Pagkatapos ay sa kabila ng bukid kung saan madalas dumaan si Lira. Si Lira ang dalagang kapitbahay na madalas maghatid ng tanghalian kapag hindi kaya ni Lola Doray na maglakad ng malayo. Sa tuwing makikita niya ito, dala-dala ang lumang plastik na lalagyan na puno ng kanin at gulay
Parang may kakaibang gaan sa dibdib ni Nathan. "Good morning po, Lola Doray," tawag ni Lyra kumakaway mula sa gilid ng pilapil. Maganda ito, morena, at simple ang ganda. Nakapusod lang ang buhok at nakaduster. Pero may ngiti sa labi na parang kayang pawiin ang pagod niya. "Uy, Lyra!" tugon ni Nathan. Biglang nahiya at nag-ayos ng t-shirt. May bahid pa ng lanis ang kamay niya, kaya lihim niya itong pinunasan sa likod ng pantalon bago sumalubong. "Nag-abala ka pa?" "Okay lang," sagot ni Lyra. Iniabot ang lalagyan. "Sabi ni Mama, matagal na kayong hindi napapasyal sa bahay, kaya kami na lang daw ang lalapit. Saka, baka nakakalimutan mo ng kumain kapag puro traktora ang kausap mo." Nagtili sa tawa si Paulo. "Oo nga, Lyra, kung wala kang dala, baka gasolina ang inumin nitong si Nathan." Napailing si Nathan, pero hindi niya naiwasang ngumiti. Sa dami ng pagkakataong napahiya siya sa harap ng mga kamag-anak, kakaiba ang pakiramdam kapag si Lyra ang kaharap niya. Walang panghuhusga, walang tawa ng pangmamaliit, kundi simpleng pagtingin na parang may halaga siya, kahit luma ang suot, kahit kalawangin ang gamit. Habang sabay-sabay silang kumakain sa lilim ng puno, hindi maiwasan ni Lola Doray na tumingin ng matagal sa apo niya. May lungkot sa mga mata nito na ayaw nitong ipahalata, pero nakikita iyon ni Nathan sa bawat mahabang buntong hininga. "Lola?" Mahinang tanong ni Nathan nang mag-uwian na si Paulo at Lyra at sila na lang dalawa sa bukid. "Napapagod na po ba kayo?" Umiling si Lola pero hindi sumagot agad. Sa halip tumayo ito at marahang hinaplos ang gilid ng lumang makina. "Nathan, anak," mahina nitong sabi, "yang traktora na yan ang kasama ko mula ng bata pa ang tatay mo. Dito ako umiyak nung iniwan niya ko. Dito rin ako kumapit nung nawala ang lola mo sa'yo. Hindi lang yan bakal." "Alam ko, Paula," sagot niya. May bigat ang boses. "Kaya kahit ano pong sabihin nila, hindi ko po yan bibitawan." Tumingin si Lola Doray sa kanya. May ngiting may halong pag-aalala at pagmamalaki. "Balang araw, anak, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing may halaga ang mga bagay na pinagtatawanan ng mundo." Hindi pa lubos na nauunawaan ni Nathan ang ibig sabihin noon, pero tumatak sa isip niya. Sa mga sumunod na araw, mas pinagsumikapan pa niya ang pagtatrabaho sa bukid. Maagang gumigising, inaayos ang irigasyon, sinusubukan kung paano mapapahaba pa ang kaya ng lumang makina. Sa tuwing maririnig niya ang kalampag nito, para bang naririnig din niya ang tibok ng puso ni Lola Doray. Mahina pero matatag. At habang pinagtatawanan siya ng sariling mga kamag-anak, dahan-dahan namang nabubuo sa puso niya ang isang tahimik na pangako. Kahit gaano pa kababa ang tingin ng iba sa kanya at sa lumang traktora nila, hindi niya huhayaang matapos ang kwento niya sa kahihiyan lang. May dapat pa siyang patunayan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lola niyang nag-alaga at nagtiwala sa kanya mula pagkabata. Pagkatapos ng gabing ipinahiya si Nathan sa salusalo ng pamilya, parang biglang tumahimik ang mundo niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na siya, nagtitimpla ng kape sa maliit na kusina habang nakatingin sa pinto ng silid ni Lola Doray. Kadalasan, sa oras na iyon ay maririnig na niya ang paos pero masiglang tawag nito, "Nathan, anak, kape ko!" Pero ngayong umaga, wala. Tanging mahinang ubo lang ang umaalingaw-ngaw mula sa loob. Marahan siyang kumatok. "La, gising na po kayo? May kape na kayo dito?" Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang payat at maputlang katawan ng matanda, nakasandal sa ulunan, hinihingal kahit hindi pa man nagsasalita. Agad siyang lumapit at inalalayan ito. "Anak," mahina nitong wika, pilit nang umingiti, "pasensya ka na ah." Medyo napagod na ang katawan ni Lola. "Hindi pula, huwag kayong magsalita ng ganyan." Pilit na pinatatag ni Nathan ang boses niya, kahit naninikip na ang dibdib niya. "Dadalin ko po kayo sa health center mamaya. Kakayanin patula." Napailing si Lola Doray, hinawakan ang kamay ng apo at marahang pinisil. "Makinig ka sa akin, Nathan. Hindi habang buhay kakayanin ni Lola. Pero ikaw, kakayanin mo. May iiwan ako sa iyo." Saglit itong tumigil, huminga ng malalim, at tumingin sa labas ng bintana kung saan kita ang lumang traktora sa bukid.
Yung traktora natin. Wag na wag mong pababayaan yun, anak. Kahit pagtawanan ka pa nila. Napatingin din si Nathan sa lamas, sa kalampag na makina na mistulang extension na ng buhay nila. Labulok na nga yun eh. Lagi nang nasisira. Pero kung yan po ang gusto nyo, aalagaan ko po. May kumislap na luha sa sulok ng mata ni Lola Doray. Hindi mo pa alam, Nathan. Basta tandaan mo, yan ang iniwan sa akin ng tadhana para maipamana ko sa'yo. Balang araw, maiintindihan mo. Lumipas ang mga linggo. Kahit dinala nila si Lola sa health center at binigyan ng gamot, lalong nang hina ang katawan nito. Halos doon na natutulog si Nathan sa gilid ng kama, nakakapit sa mga daliri ng Lola tuwing gabi. Parang batang natatakot maiwan. Minsan, dinadalaw sila ni Lira, bit-bit ang sopas o lugaw. Tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Pinagmamasdan ang pag-aalaga ni Nathan. Kung may pera lang kami, bulong ni Nathan isang gabi habang pinupunasan ang pawis ng matanda. Papagamot ko pa kayo sa malaking ospital sa bayan. Napangiti si Lola Doray sa kabila ng hirap. Hindi mo kasalanan, anak. Ang mahalaga, hindi mo ako iniwan. Dahan-dahan nitong inabot ang maliit na sobre sa ilalim ng unan. Pag wala na ako, ibigay mo to sa abogado na si Attorney Miranda. Siya ang bahala sa mga papeles natin. Nakausap ko na siya noon. Ibinikit ni Nathan ang sobre sa dibdib niya. Naman, wag po kayong magsalita na parang paalam na. Pero makalipas ang ilang araw, dumating din ang gabing pinakakinatatakutan niya. Maulan, malakas ang hangin, at parang nakikiusyoso ang kulog sa bawat hingal ni Lola. Hawak-hawak niya ang kamay nito nang biglang humina ang paghinga. Nathan, halos pabulong na ang tinig ni Lola Doray. Mahal na mahal kita, anak. Huwag kang magpapalamon sa galit, ha? Magiging malaking pagsubok ang darating. Pero huwag mong kalimutan, hindi kayamanan ang magdidikta kung sino ka. Huwag niyo po akong iwan. Nanginginig na sigaw ni Nathan, pero kasabay ng pagbuhos ng ulan sa labas ay ang tuluyang pagtigil ng paghinga ni Lola Doray. Parang gumuho ang mundo niya. Ilang araw matapos noon, naging abala ang buong angkan sa lamay. May mga kamag-anak na matagal nang hindi nagparamdam. Biglang nagsulputan, dala ang mga ngiti at pakitang simpatiya. Pero sa likod ng bawat yakap ay tanong tungkol sa naiwan ni Doray. Ang dami palang lupa ni Tiang Doray, ano? Bulong ni Lovelyn sa pinsang si Chito habang nakapila sa kape. Siguradong may ipon din yon sa bangko. Nagtitinda yan ng gulay sa palengke noon. Baka may mga alahas din, dagdag ni Tia Felisa. Sabay sulyap kay Nathan na nakaupo sa tabi ng tabaong. Pulang-pula ang mata sa kakaiyak. Sana naman patas ang hati. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti napalitan ng bulungan at kalkalasyon ang katahimikan ng lamay. May nagkukwentuhan tungkol sa posibleng alaga ng lote. May nagbibilang kung ilang apo at anak ang pwedeng maghati-hati. Si Nathan tahimik lang, hawak ang rosaryo at iniisa-isang misteryo sa dasal. Bilit tinataboy ang takot na baka pati alaala ni Lola ay gawing transaksyon. Ilang linggo makalipas ang libing, dumating ang araw ng pagbabasa ng testamento. Sa bahay ng isang tiyahin sila nagtipon. Nasa gitna ng sala si Ate Miranda, nakasalamin at palmado, hawak ang makapal na envelope. Nagsisiksikan sa paligid ang mga kamag-anak, parang nanonood ng palabas na matagal na nilang hinihintay ang ending. Babasahin ko na po ang last will and testament ni Madam Dorothea de la Vega, malumanay na anunsyo ni Attorney Miranda. Pakiusap po, makinig muna tayong lahat. Isa-isa niyang binasa ang nakasaad, ang maliit na bahay sa bayan, ipinamana kay Tito Arnold. Ang ipon sa bangko, hahatiin kina Tia Felisa at iba pang kapatid. Ilang pirasong alahas at antigong gamit. Mapupunta sa mga pamangking matagal nang tumutulong kay Lola sa palengke. Paano si Nathan? Singit ni Jerome. Hindi na nakatiis. Siya yung kasama ni Tiang Doray sa bahay. Anong sa kanya? Nag-angat ng tingin si Attorney Miranda sa kamuling bumasa. At sa aking pinakamamahal na apo na si Nathaniel de la Vega. Dahan-dahan nitong binikas. Iiwan ko ang lumang traktorang nasa bukid
kasama ang lahat ng karapatan at pagmamayari sa lupa kung saan ito nakaparada. Kiling ko na huwag niyang pababayaan ang traktorang ito at gamitin ito sa ikabubuti ng kanyang buhay. Sandaling natahimik ang lahat. Pagkatapos ay sabay-sabay na putok ng tawa ang umalingaw-ngaw sa sala. Yun lang? Halos matumba sa kakatawa si Lovelyn. Traktora? Luma pa! Grabe naman anak, natatawang sarkastikong sabi ni Tia Felisa. Sa dami ng pinaghirapan mo kay Tiyang Doray, bakal na bulok lang pala ang mapupunta sa'yo. Sayang ang effort. May kumalabog sa dibdib ni Nathan. Hindi niya alam kung hiya ba iyon o sakit. Hindi siya makatingin kanino man. Naramdaman lang niya ang bigat ng mga mata ng pamilya sa kanya. May awa, may pangungutya, may halong kasiyahang hindi siya kasama sa hatian ng perang pinapangarap nila. Pasalamat ka na lang iho, singit ni Tito Arnold, nakangising aso. At least may sasakyan ka, kahit kalampag. Ayaw sanang tumayo ni Nathan, pero marahan itinulak ni Ateri Miranda ang envelope na mas manipis kaysa sa iba papunta sa kanya. May ilang papeles din dito tungkol sa lupa sa bukid, Nathan. Mahinahon nitong sabi, pag-aralan mo yan mabuti. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hindi na siya nagtagal sa bahay na iyon. Bitbit ang envelope. Tahimik siyang lumabas. Ramdam ang tingin ng lahat sa likod niya. Sa labas, sinalubong siya ng alikabok ng kalsada at init ng araw na parang nang uuyam. Pagdating niya sa bukid, tumigil siya sa harap ng lumang traktora. Nakatayo lang siya roon, nakaitig sa kinakalawang na bakal, sa gulong na halos punit, sa upuang may hiwa. Sa lahat, ito pa talaga, mahina niyang bulong. Namumuo ang luha sa mga mata. Traktora lang? Bakit ito pa? Pero sa gitna ng pagkadismaya, gumuhit sa isip niya ang huling ngiti ni Lola, ang mahigpit na bilin na huwag niyang pababayaan ang traktora. Dahan-dahan siyang lumapit. Inaplos ang lumang kaha na parang balat ng matandang kamay. Kung ito ang iniwan mo sa akin, pabulong niyang wika, pilit la pinatatag ang sarili. Tatanggapin ko. Kahit pagtawanan nila ako, aalagaan ko to. Kahit ako na lang ang naniniwala na may silbi pa to. At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit, nakita si Nathan na nakaupo sa tabi ng traktor. Yakap ang envelope. Habang sa loob-loob niya ay pinipilit niyang paniwalaan ang lola. Nasa likod ng lahat ng hiya at pangungutya, may dahilan kung bakit ito lang ang ipinamanan na iwan sa kanya. Kinabukasan ng gabi kung saan nakatulog si Nathan sa tabi ng lumang traktora. Ginising siya ng mahinang kaluskos ng mga manok sa ilalim ng kubo at malamig na hampas ng hangin. Namimigat pa ang ulo niya sa puyat at iyak, pero wala siyang oras para magpahinga. Sa probinsya, hindi humihinto ang araw para sa nagdadalamhati. May kailangang bungkalin, may kailangang diligan, may kailangang bayaran. Maaga siyang bumangon, kinuha ang lumang tabo at nagbuhos ng tubig mula sa bariles. Habang hinuugasan ang mukha, ramdam niya ang hapdi ng mga matang namaga sa pag-iyak. Paglingon niya, naroon pa rin ang traktora, tila tahimik na napamasid sa kanya sa gitna ng umaga. Sige na nga, bulong niya sa sarili. Pilit na pilit ang ngiti. Trabaho na, Nathan. Wala nang magtutulak sa'yo kundi sarili mo. Sinimulan niyang linisin ang paligid ng makina. Tinanggal ang mga tuyong dahon sa gulong, pinunasan ang kakaunting langis na tumulo sa gilid. Kinuha niya ang maliit na kahon ng gamit na iniwan ni Mang Oscar noong huli itong nag-ayos ng traktora. Naroon pa ang ilang turnilyo, lumang wrench at isang maliit na martilyo. Habang nakayuko siya sa pag-ayos, may humintong owner-type jeep sa gilid ng kalsada. Narinig niya ang pagtawa bago pa man niya makita kung sino. Pag-angat ng ulo niya, natanaw niya sina Jerome at Lovelyn, kasama si Chito. Bagong-bago ang suot nilang damit, halatang galing sa bayan. "Oh, ayan na naman ang prinsipe ng Kalawang," sigaw ni Jerome, bumaba sa jeep na parang artista. "Uy, pinsan, kumusta naman ang mana mo? Buhay pa ba yung traktora o nalaglag na ang gulong?" Umiling si Nathan, pilit na hindi nagpapadala. "Ayos lang," maiksi niyang sagot, sabay baling ulit sa tornilyo. "May trabaho pa akong kailangan tapusin." Grabe naman tong si Nathan, sabat ni Lovelyn, nakaipit sa kilikili ang mamahaling bag. "Mayaman na tayo lahat, siya lang ayaw pa ring umalis sa putik. Kung ako sa'yo, ibenta mo na yan sa junk shop.
Baka kumita ka pa ng pambili ng tsinelas. Tatawa sana si Chito, pero naunahan ito ng malalim na boses mula sa kalsada. Kung wala kayong balak tumulong, wag niyo na lang siyang kutsain. Paglingon ni Nathan, nakita niya si Paulo. May dalang 2 sako ng pataba sa likod ng lumang jeep nito. Nakasalampak ang isang paa sa bumper, seryosong nakatingin sa mga pinsan. Paulo, wag na, bulong ni Nathan, pero lumapit na ito sa mga kamag-anak. Pinsan niyo yan, diretsong sabi ni Paulo kina Jerome. Kumaway man lang sana kayo, bilang respeto, hindi yung ginawa niyong palabas, ang sakit ng buhay niya. Umismid si Jerome. Huwag ka nang makialam, Paulo. Hindi ka naman de la Vega. Pero tao ako, mariin ang sagot ni Paulo. At sa nakikita ko, mas tao pa si Nathan sa inyong tatlo. Sandaling natahimik ang paligid. Tumingin si Nathan kay Paulo, may halong hiya at pasasalamat. Sa huli, umiling lang sina Jerome at sumakay na ulit sa jeep. Sabay alis na may kasamang alikabok na tumama sa mukha ni Nathan. Napakurot siya sa mata pero hindi siya nagreklamo. Sanay na siya. Pasensya ka na, sabi ni Paulo. Lumapit sa kanya. Nadadala lang talaga ako sa ugali nila. Okay lang, sagot ni Nathan. Halos pabulong. Sanay na ako sa kanila. Pero salamat ha. Nagkibit balikat si Paulo. Ano bang gagawin mo ngayon? Subukan kong paandarin, tugon ni Nathan, sabay tingin sa traktora. Kailangan ko ng kumayod. Wala na sila. Wala nang ibang aasahan kundi ito. Sa tulong ni Paulo, tinulak nila ang traktora palabas ng maliit na bubong at papasok sa bahaging kailangang araruhin. Agkapwesto, sumakay si Nathan habang si Paulo naman ay tumayo sa gilid, handa kung sakaling kailangan ng tulak. Isinuksok niya ang susi, huminga ng malalim at iniikot iyon. Ilang segundo, wala. Pangalawang ikot, may kaunting ugong. Pangatlong ikot, biglang sumambulat ang napakalakas na kalampag at usok. Parang nagreklamong higante. Umandar ang makina. Pero sa bawat pag-abante, naririnig nilang kumakalabog ang isang bahagi ng ilalim. Tila may natatamaan. Parang may maluwag sa bandang ilalim. Napakunot doong sabi ni Paulo. Naririnig mo? Oo, pero mamaya na yan, sagot ni Nathan. Kapit ng mahigpit sa manibela. Kailangan ko munang matapos tong pagbubungkal. Wala akong pambayad sa mekaniko. Humaba ang araw. Sa bawat balik ng traktora, sa isang dulo ng bukid, gumidikit ang pawis sa leeg niya at likod. Sumasakit ang kamay sa panginginig ng manibela. May mga pagkakataong humihinto ang makina. Napipilitan silang itulak ng sabay ni Paulo habang tirik ang araw. Sa bawat paghinto, para bang naririnig ni Nathan ang tawa ng mga pinsan niya sa ulo niya. Traktora lang. Bakal na bulok. Sayang ang buhay mo dyan. Bandang tanghali, dumating si Lira, may dalang 2 lalagyan ng ulam. Pinagmasdan nitong mabuti ang itsura ni Nathan. Litaw ang pagod at may bahid ng grasa ang pisngi. Nathan, tawag nito. Magpahinga ka muna. Kakain kayo ni Paulo. Tumigil ang traktora, suminya si Nathan kay Paulo at sabay silang naglakad papunta sa lilim ng puno. Doon, inilatag ni Lira ang pagkain, ginisang gulay, kaunting tuyo at kanin. Salamat Lira, sabi ni Nathan, pilit pa ring nagbibirong tono. Kung wala ka, baka gasolina na talaga ang kainin namin ni Paulo. Napahalakhak si Paulo. Naku, pag gasolina kinain mo, baka mas malakas pa kalampag mo sa traktora mo. Napangiti si Lira, pero nang tumahimik ang 2 lalaki, hindi nito napigilang magtanong. Nathan, sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Hindi mo ba naisip na magtrabaho muna sa bayan? Sabi ni Papa, may hinahanap na helper sa hardware doon. Saglit na natigilan si Nathan. Alam niyang may punto si Lira. Sa kabila ng hirap sa bukid, pwede siyang mag-apply sa hardware, sa construction, sa kahit anong trabaho sa bayan na hindi umaasa sa luma at sirang makina. Pero naaalala rin niya ang bilin ni Lola Doray, ang envelope sa ilalim ng unan niya sa kubo. Ang bawat paghaplos nito sa traktora na parang buhay na kasama. Narealize ko na rin yan, Lira. Mahinang sagot ni Nathan. Pero hindi ko kayang iwan bigla tong bukid. Parang dito ako dapat magsimula. Kahit luma, kahit kalawangin, ito ang iniwan nila.
Kung sisimulan kong magbago, dito ko gustong gawin. Tumingin si Lyra sa kanya, may halong lungkot at paghanga. Basta, huwag mong kalimutang hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni Paulo. Kahit sumabog pa yung traktora, may tutulong sa'yo. Pagkatapos kumain, balik ulit si Nathan sa manibela. Habang humahakbang ang oras, mas ramdam niya ang pagod, pero mas lalo rin niyang nakikita ang unti-unting pagbabago sa bukid. Ang dati tuyot na lupa, ngayon ay naaararo na, handa na sa tanim. Maliit na hakbang, pero hakbang pa rin. Kinagabihan, dumating si Mang Oscar, dala ang maliit na toolbox. Narinig kong nagsusuka na naman ang makina mo, biro nito. Bago pa mahimatay yan, tingnan na natin. Magkasabay nilang inangat ang ilang bahagi ng katawan ng traktora. Pinasok ni Mang Oscar ang flashlight sa ilalim, kumatok sa ilang bahagi ng bakal, at kumunot ang noo. May kakaiba sa pagkakagawa nito. Bulong niya, parang may nakatagong compartment o kung ano. Hindi normal tong kalansing na to. Compartment? Nagtatakang tanong ni Nathan. Ano pong ibig niyo sabihin? Umiling si Mang Oscar. Hindi ko pa masiguro. Baka namamalikmata lang ako. Pero kung ako sa'yo, kapag nagkaroon ka ng oras, baklasin mo yung bandang ilalim ng upuan. Parang may hungkad na parte. Bihira yan sa mga ganitong modelo. Napatingin si Nathan sa upuan ng traktora. Sa halip na kaba, may kakaunting kuryosidad na tumago sa kanya. Sige po, Mang Oscar. Pag natapos ko na tong sa kabilang parte ng bukid, susubukan kong tingnan. Sa mga sumunod na araw, naging parang ritual na sa kanya ang buhay. Gigising ng maaga, magdarasal sa tabi ng lumang traktora, magtatrabaho buong araw, kakain ng simpleng hapunan, at bago matulog ay titingin sa envelope na iniwan ni Lola Doray na nakalagay sa maliit na kahon sa ilalim ng kama niya. Hindi niya pa ito lubusang binubusisi. Takot siyang baka wala palang laman, kundi papeles lang. Pero sa bawat araw rin ng paghihirap, mas tumitibay ang desisyon niyang kumapit. Oo, kahihiyan pa rin ang tingin ng marami sa lumang traktor na minana niya. Ngunit sa bawat araro, sa bawat pag-ikot ng gulong nito sa putik, unti-unti na ring nahuhubog ang isang bagay na hindi nila nakikita. Ang lakas ng loob niya na ipaglaban hindi lang ang alaala ni Lola Doray, kundi ang karapatan niyang patunayan sa mundo na kahit sa luma at sirang bagay, pwedeng magsimula ang isang bagong buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, parang nagiging extension na ng katawan ni Nathan ang lumang traktora. Kung hindi siya nasa manibela, siya ay nasa ilalim nito, nagpapahid ng grasa o naglalagay ng alambre sa kung aling bahagi na naman ang kumakalas. Sa bawat araw na lumilipas, nadadagdagan ang pagod sa katawan niya. Pero nadadagdagan din ang bigat ng mga pangarap na ayaw pa rin niyang bitawan. Isang hapon, matapos ang mahabang oras ng pag-aararo, sabay silang umupo ni Paulo sa gilid ng pilapil. Walang tunog kundi huni ng ibon at kaluskos ng palay sa hangin. Pinagmamasdan ni Paulo ang lumang traktora na nauusukan pa ang tambutso. Alam mo, Nathan, bungad ni Paulo, kung ako lang tatanungin, matagal na dapat nasa bayan ka nagtatrabaho. Maaring kahera sa hardware o tagabuhat sa bodega. Mas madali siguro ang buhay mo ron kaysa araw-araw mong kinakalaban niyang kalawang. Napayuko si Nathan, pinanood ang mga daliri niyang may mga bitak at sugat. Iniisip ko rin yan, Paul. Amin niya, minsan naiinggit ako sa'yo. Nakafabiyahe ka, nakakarating sa kung saan-saan. Ako dito lang, pilapil at putik. Pero sa tuwing bala ko nang iwan tong bukid, naiisip ko sila. Yung huling bilin niya tungkol sa traktora. Umirap si Paulo, pero hindi sa inis, kundi sa panghihinayang. Oo na, mahal mo si Lola. Mahal din kita, bro. Pero hindi pwedeng puro puso. May tiyan ka na kailangang pakainin. Tumawa siya ng kaunti, tapos seryosong tumingin kay Nathan. Pero kahit anong desisyon mo, nandito ako. Kung balang araw gusto mong sumubok sa bayan, sasamahan kita. Hindi pa sumasagot si Nathan nang may marinig silang sigaw mula sa dulo ng pilapil. Nathan! Tawag ni Lyra. May hawak na payong at bitbit ang maliit na bayong. Huwag kayong umuwi nang hindi kumakain, ha? Napangiti si Paulo.
"Oh, ayan na ang lakas ng loob mo," bulong nito bago tumayo. "Mauna na kong umuwi, baka pagalitan ako ni nanay sa pag-uwi ng madumi." Kumindat siya kay Nathan at saka naglakad palayo. Lumapit si Lyra, hinihingal lang kaunti. "Sabi ko na nga ba, hindi na naman kayo titigil hanggat hindi lubog ang araw," sabi niya sabay lapag ng bayong. Inilabas niya ang baon, tinolang manok na may malalaking piraso ng papaya at mainit na kanin. "Galing to kay mama," sabi niya. "Mukhang butot balat ka na raw sa kakatrabaho." "Pakisabi sa kanya salamat," sagot ni Nathan. Nag-aalangan kung saan uupo dahil puro putik ang damit niya. Pero baka magalit siya kapag nalaman niyang dito mo dinala ang ulam. Napangiti si Lyra pero may bahid ng lungkot ang mga mata. "Alam mo na si Papa at Mama. Gusto nila kung sino man ang magiging kasama ko sa buhay, dapat sigurado may trabaho, may maayos na bahay, hindi lang umaasa sa swerte sa bukid." Tumahimik si Nathan. Umihip ang hangin, umuga ang mga palay, at parang narinig niya muli ang tawa ng mga pinsan niya sa malayo. "Ibig mong sabihin," mahinang tanong niya, "hindi nila ako gusto para sa'yo?" Hindi sumagot agad si Lyra. Sa halip huminga siya ng malalim. "Hindi naman sa ganun," ilit nitong sabi. "Pero gusto lang nila ng kasiguraduhan. Natatakot sila na kung dito ka lang sa bukid, kung kailan magtataas ang presyo ng palay, kung kailan uulan o magdidilim ang panahon, doon lang iikot ang buhay natin. At kung laging nasisira yung traktora mo, paano kung may pamilya ka na?" Parang tinamaan si Nathan sa dibdib. Totoo ang mga tanong at siya mismo ay wala ring kasiguraduhang maibibigay. Pero sa halip na sagot, buntong hininga lang ang lumabas sa bibig niya. Kinabukasan, sa palengke, nagkita-kita ang mga kamag-anak. Kailangan niyang magbenta ng ilang ani para may pambili ng bigas at bayad sa utang sa tindahan. Habang inaayos niya ang mga sako, narinig niya ang pamilyar na boses ni Tia Felisa. "Ay Nathan!" tawag nito, sabay lapit kasama si Lovelyn. "Narinig namin. Nagpupunta ka raw sa bahay ni Resty? Nililigawan mo raw yung anak nilang si Lyra?" Nanlamig ang pakiramdam ni Nathan. "Magkaibigan lang po kami," sagot niya, pilit na kalmado. "Tumutulong lang siya minsan." "Magkaibigan daw?" sabat ni Lovelyn. Nakataas ang kilay. "E paano yan, pinsan? Anong ipapakain mo sa kanya? Grasa ng traktora?" Baka pag nagkaanak kayo, gulong ang magiging laruan nila. Tumawa ang mga tao sa paligid na nakarinig. Hindi lahat ay masama ang tingin, pero walang nanahasumita sa tiyahin niya. Sa gitna ng tawanan, may naramdaman si Nathan na parang unti-unting pinupunit sa loob niya. Hindi lang ang dignidad, kundi pati ang maliit na pangarap na pwede palang mahalin siya ng buo kahit ganoon ang buhay niya. Pag-uwi niya sa bukid, hindi siya dumiretso sa kubo. Tumigil siya sa harap ng traktora, pinagmamasdan ang kalawang sa gilid, ang lumang pintura, ang mga tagpi-tagping bakal. Siya lang ang nakikitang halaga nito. Sa mata ng iba, sagabal ito, pruweba na hindi siya magandang puhunan para sa sinumang babae. Kinagabihan, inuksan niya ang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang isang papel kung saan niya tinatantiya ang mga gastusin. Utang sa tindahan, babayarang pataba, konting ipon kung sakali mang magkasakit siya. Hindi lumalabas sa bilang ang salitang pahinga o pag-asenso. Siguro tama sila, bulong niya sa dilim. Siguro panahon na para isuko to. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa bayan. Kasama si Paulo, sumakay sila sa lumang jeep nito papunta sa junk shop ni Mang Rolly. Tahimik lang si Nathan buong biyahe. Hawak ng mahigpit ang maliit na papel na may nakasulat na presyo. Traktora, bahala na. "Sigurado ka na ba dito?" tanong ni Paulo. Habang bumabaybay sila sa kalsadang alikabok. "Hindi ako kontra ha, pero baka pagsisihan mo. Mana yan ni Lola." "Hindi ko na kaya, Paul," sagot ni Nathan, halos pabulong. "Kung ibebenta ko to, may konting puhunan ako. Baka makapaghanap akong trabaho sa bayan. Baka doon ko maipahita na may mararating din ako." Pagdating nila sa junk shop, sinalubong sila ni Mang Rolly, malaking lalaki na may mga langis sa kamay. Tiningnan nito ang traktora mula gulong hanggang tambutso, tapos umiling-iling. "Luma na, marami ng sira. Kung kilo-kilo sa bakal, baka hindi aabot sa inaasahan mo, iho."
Parang may nahulog sa loob ni Nathan. Muntik na niyang tanungin kung magkano, pero bago pa niya mabigkas, bigla niyang naalala ang kamay ni Lola Doray na humahaplo sa traktora. Ang boses nitong paulit-ulit, "Huwag mong pababayaan yan, anak." Napakuyom siya ng kamao. Maya-maya, bigla siyang napatawa. Hindi dahil natatawa talaga, kundi dahil hindi na niya alam kung maiiyak ba siya o magagalit sa sarili. "Pasensya na po, Mang Rolly," sabi niya, umiwas ng tingin. "Nagbago isip ko, hindi ko pala kayang ibenta." Nagulat si Paulo pero hindi na nagtanong. Sa biyahe pa uwi, tahimik silang pareho. Nang makarating sila sa bukid, bumaba si Nathan at lumapit sa traktora na parang matagal na niya tong di nakita. Hinaplos niya ang gilid nito. "Mas marahang-marahang ngayon." "Pasensya ka na," bulong niya sa makina. Kahit alam niyang wala naman itong maririnig. "Muntik na kitang ipagpalit, hindi ko na uulitin." Kinagabihan, dumalo siya sa misa sa kapilya. Pagkatapos ng seremonya, nakasalubong niya si Father Melvin sa labas. "Nathan," wika ng pari, "kamusta ang bukid?" "Kamusta ka?" "Okay lang po, Father," sagot niya. Pilit pa rin ang ngiti. Pinipilit magpatuloy. Tiningnan siya nito ng diretsyo. Minsan, ang pinipilit nating bitawan ang siya palang magdadala sa atin sa tamang daan. Huwag kang magmadali sa pagdedesisyon. Hindi lahat ng mabigat sa simula ay walang saysay sa dulo. Pag-uwi niya, hindi na niya binuksan ang kahon sa ilalim ng kama. Sa halip, kinuha niya ang flashlight at lumapit sa traktora. Naalala niya ang sinabi ni Mang Oscar tungkol sa hungkag na tunog sa ilalim ng upuan. Talagang may dahilan kung bakit to iniwan sa akin nila. Bulong niya, dinadama ang malamig na bakal. Baka panahon na para alamin. At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong baryo at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, unti-unti niyang sinimulang baklasin ang mga tornilyo sa ilalim ng upuan. Hindi na bilang taong nahihiya sa minanang lumang makina, kundi bilang apo na handang hanapin ang lihim na iniwan sa kanya ng lola niyang nagmahal sa kanya ng higit pa sa kayamanan. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Ang buwan ay kalahati lang ang liwanag. Sapat para bigyan ng maputlang ningning ang mga pilapil, pero hindi sapat para maliwanagan ang ilalim ng lumang traktora. Nakaupo si Nathan sa malamig na lupa. Hawak ang flashlight sa isang kamay at ang lumang wrench naman sa kabila. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang kutob na para bang may naghihintay sa kanya sa ilalim ng matagal na niyang kasama sa bukid. Isiniksik niya ang sarili sa ilalim ng upuan ng traktora. Itinapat ang ilaw sa bahagi na dati nang itinuro ni Mang Oscar. Doon sa bandang pagitan ng tangke at lumang frame ng makina, may bahagi ng bakal na mukhang hindi orihinal, parang idinugtong lang at may bakas ng mas lumang welding. Klang, klang, marahan niyang kinatok iyon gamit ang wrench. Hindi pangkaraniwang tunog ng solidong bakal ang bumalik sa kanya. Hungkag, parang may espasyo sa loob. Hindi normal to, mahinang bulong ni Nathan. Mas lalo siyang kinabahan. Minsan, naiisip pa niya kung baka bala lang o lumang gamit na wala namang halaga ang nandoon. Pero sa bawat katok, mas lalong tumitindi ang kuryosidad niya. Isa-isang tinanggal ni Nathan ang mga tornilyo. May mga kalawang na halos pumupupok sa tigas, kaya kinailangan pa niyang buhusan ng kaunting langis. Pawis na siya kahit malamig ang hangin ng gabi. Minsan ay napapamura siya sa inis kapag dumudulas ang wrench sa kamay niyang basa na sa pawis. Pero hindi siya tumigil. Maya-maya, unti-unting lumuwag ang isang maliit na panel sa ilalim ng upuan. Dahan-dahan niyang hinila iyon, ingat na parang baka may biglang sumabog. Sa pagbukas ng panel, bumungad ang makapal na alikabok at amoy ng lumang langis na tila ba dekada na ang nakalipas mula nang may huling humawak doon. Itinapat niya ang flashlight sa loob. Sa unang tingin, parang lumang safo lang ang nandoon, kulay marumi ng puti na may lumang tatak ng isang kumpanya ng bigas na hindi na niya kilala. Nakapilipit at nakaipit ito sa makitid na espasyo na para bang sinadya talagang itago. Napalunok si Nathan. Ano to?
Hinawakan niya ang gilid ng sako at dahan-dahang hinila papalabas. Mabigat. Sobra. Halos mabitawan niya ito sa gulat na maramdaman ang bigat na parang hindi katumbas ng ordinaryong bigas o mais. Nang tuluyan niya itong mailabas, ramdam niya ang panginginig ng kamay niya. Umupo siya sa tabi ng traktora, hinila ang sako sa kandungan at marahang binuklat ang pagkakatalinan itaas. Nanlamig ang palad niya nang unang dumampi ang mga daliri sa laman nito. Malamig, matigas at makinis. Isa-isa niyang inilabas ang ilan sa mga laman, mga tila batong kulay dilaw, mabigat, makintab sa ilalim ng liwanag ng flashlight. May ilan na hubis bar, may ilan na tilang inukit. Hindi kailangan ni Nathan na maging eksperto para maintindihan. Ginto! Halos pabulong na sambit niya. Nalaki ang mga mata. Ginto to! Parang sumikip ang mundo sa paligid niya. Ang lamig ng hangin ay biglang parang naging apoy na tumutupok sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ilang sandali siyang nakatulala. Hawak ng isang piraso ng ginto sa kamay. Iniikot iyon sa ilaw. Mabigat? Totoo. Hindi ilusyon. Lola, nanginginig ang boses niya. Ano tong ginawa ninyo? Sa loob ng sako, bukod sa mga ginto, may nakatuping ilang piraso ng papel na balot sa plastik para hindi mabasa. Madaling nanginginig ang mga daliri niyang binuksan iyon. Isang sulat. Pamilyar ang magaspang na sulat kamay. Sa unang linya pa lang, napaiyak na siya. Para sa iyo, Nathan, kapag dumating na ang araw na handa ka na, napalunok siya. Pinunasan ang luha bago itinutok ulit ang ilaw sa papel. Alam kong pagtatawanan kanila kapag nalaman nilang traktora lang ang iniwan ko sa'yo. Nakasulat sa liham ni Lola Duray. Pero alam ko rin na hindi ka basta bibitaw. Itong traktora na ito ang naging saksi sa lahat ng paghihirap natin. Dito ko itinago ang kayamanang unti-unti kong naipon sa mga taong nagtrabaho ako sa palengke. Nag-ipon sa maliit na tindahan at nakatanggap ng konting mana noong kabataan ko. Hindi ko sinabi kahit kanino dahil alam kong hindi lahat marunong humawak ng ganitong kayamanan. Humigpit ang hawak ni Nathan sa papel. Sa'yo lang ito, pagpapatuloy sa liham. Hindi dahil paborito kita, kundi dahil ikaw lang ang nakasama ko sa lahat ng unos. Ikaw ang naakaalam ng halaga ng bawat butil ng bigas, bawat patak ng pawis, bawat piraso ng kalawang sa traktora. Ikaw ang alam kong hindi magpapalamon sa kasakiman. Huwag mong ipagsigawan. Humanap ka ng matinong taong mapagkakatiwalaan, abogado, pari, o sino mang may takot sa Diyos para maitama ang proseso. Gamitin mo to para bumangon, hindi para ipaghiganti ang sarili. Tandaan mo anak, ang tunay na kayamanan nasa puso, hindi sa bulsa. Pero alam kong kailangan mo rin ng panimulang puhunan sa buhay. Tumulo ang luha ni Nathan sa liham. Halos hindi niya mabasa ang huling bahagi dahil sa pagkabasa ng tinta. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin wala na ako. Huwag mo na akong iyakan ng sobra. Mas masaya akong malaman na hindi ka mawawala sa kawalan. Mahal na mahal kita, Lola Duray. Napahagulgol si Nathan. Hawak-hawak ang liham sa dibdib, bahagyang sumisigaw sa katahimikan ng gabi. Lahat ng sakit ng pagkawala, lahat ng hiya, lahat ng galit sa pang-aalipusta ng kamag-anak. Bigla ang sumabog, pero kasabay noon may tumubong kakaibang lakas sa loob niya. Isang responsibilidad, isang panibagong bigat na hindi na basta sulit lang sa pawis, kundi sa tiwala ng taong nagmahal sa kanya. Maya-maya, marahang kumatok sa bakod si Paulo. Nathan, tawag nito. Napansin kong may ilaw pa dito. Ayos ka lang ba? Mabilis na pinunasan ni Nathan ang mga mata at pilit inayos ang sarili. Pero huli na. Pagsilip ni Paulo sa loob, agad nitong napansin ang sako at ang nakahilerang mga piraso ng ginto sa lupang nilatagan ni Nathan. Anak nang, napahinto si Paulo, natigilan. Nathan, ano to? Hindi na nagsinungaling si Nathan. Umupo siya, pinatong ang isang piraso ng ginto sa palad ni Paulo. Ito ang iniwan ni Lola, mahina niyang sabi. Nakatago sa loob ng traktora. Namula si Paulo sa gulat. Ginto talaga to. Halos hindi makapaniwalang wika nito. Bro, alam mo bang kung gaano kalaking pera ang katumbas nito? Hindi, umiling si Nathan.
pero alam ko kung gaano kalaking tiwala ang kasama nito. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang papalapit na ilaw ng sasakyan sa kalsada. May narinig silang boses ni Lovelyn, malakas at pamilyar mula sa labas ng bakod. "Ayan, sabi ko sa inyo, dito lang yan sa bukid nagkukulo." Sarkastikong tawa ni Lovelyn. "Tingnan natin kung paano siya nabubuhay sa traktora niya." Kasunod niya sina Jerome at Tia Felisa. Nakadamit pang bayan, halatang galing sa kung anong pagtitipon. Papasok na sana si Jerome sa bakuran, dala ang pamilyar na ngisi, nang mapansin niyang bukas ang ilaw sa tabi ng traktora. "Nathan!" Sigaw ni Jerome. Walang paanyaya. "Uy, pinsan! Kumusta na ang prinsipe ng Kalawang?" Lumingon si Nathan. Mabilis na tinakpan ng sako. Pero may ilang piraso ng ginto ang naiwan sa ibabaw ng lupang nilatagan. Huli na nang mapansin niya. Napako ang tingin ng tatlo sa kinan ng metal sa lupa. "Ano yan?" Maanghang na tanong ni Tia Felisa. Nanlilisik ang mga mata. Lumapit ito, halos hindi na humihinga sa sobrang kuryosidad. "Nathan, ano yang hawak mo?" Tahimik si Paulo, parang hindi alam kung lalapit ba o haharang. Hindi na nakakilo si Nathan nang yumuko si Jerome at dinampot ang isang piraso ng ginto. Inikot ito sa daliri, tiningnan sa ilalim ng liwanag mula sa ilaw ng kubo. Hindi to tansong kalawang, nanginginig ang boses ni Jerome. "Ginto to, totoong ginto." Sunod-sunod ang hingal ni Lovelyn, halos mawala ng boses sa pagkagulat. "Huwag mong sabihing sa traktora galing yan." Lumingon ang tatlo kay Nathan. Sa mga mata nila, hindi na iyon tingin ng pangungutya. Tingin na iyon ng matinding inggit, pagnanasa at kagustuhang makisawsaw sa kayamanang hindi nila inakalang nakatago sa luma at sirang sasakyang matagal na nilang pinagtatawanan. At sa gitna ng gabing iyon, sa tabi ng traktorang minsang simbolo ng kahihiyan, naramdaman ni Nathan na magbabago na ang buhay niya. Hindi lang dahil sa ginto, kundi dahil sa bagong laban na kahaharapin niya mula sa sarili niyang pamilya. Matagal na katahimikan ang sumunod sa pagkakabigkas ni Jerome ng salitang ginto. Para bang pati hangin sa paligid ng kubo ay natigilan, nakikinig sa tibok ng puso ni Nathan na halos umalagwa sa dibdib niya. Nakahawak pa rin si Jerome sa piraso ng ginto. Mariing nakatitig dito na para bang kaya na nitong baguhin ang buong buhay niya. "Paano napunta to sa'yo?" Unti-unting tanong ni Tia Felisa. Halos nanginginig ang boses sa pinipigilang tuwa. Lumapit siya ng bahagya, pilit sinisilip ang loob ng sako na bahagyang nakabukas pa rin sa tabi ni Nathan. "Nathan, saan galing to? Huwag mong sabihing lahat yan ginto." "Ilapag mo muna yan, Jerome," mariing sabi ni Nathan. Pilit pinapakalma ang boses kahit naninginig ang tuhod niya. "Mana yan sa akin ni Lola." "Mana?" Halos sumigaw si Lovelyn. "Paano mabiging mana mo lang yan? Hindi ka lang naman apo ni Tiyang Doray. Hindi ka nag-iisa. Dapat hati-hati tayo riyan." Umabante si Paulo, pumagitna sa pagitan nila at ni Nathan. "Sandali lang," matigas na sabi nito. "Bago kayo maghati-hati dyan, isipin niyo muna kung anong sinasabi ng mga dokumento. Hindi pwedeng dahil may nakita kayong kumikintab, inyo na lahat." "Wala kang pakialam dito, Paulo," singhal ni Tia Felisa. "Pamilya ito, Dugong de la Vega. Labas ka dito." "Pamilya?" tugon ni Paulo, hindi natinag. "Nung wala pa kayong alam sa ginto, tinawag niyo lang siyang prinsipe ng Kalawang. Ngayon na may nakita kayong kayamanan, bigla kayong naalala na kamag-anak niyo pala siya?" Nanginginig ang dibdib ni Nathan. Gusto na niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Pero mas naninibabaw ang takot. Paano kung agawin nila? Paano kung mali ang hakbang ko? Naalala niya ang liham ni Lola Doray. Ang bili nitong humanap ng mapinong taong mapagkakatiwalaan bago kumilos. Marahang kinuha ni Nathan ang piraso ng ginto mula sa kamay ni Jerome. "Ama na to para sa gabing to." Matigas pero mahinang sabi niya. "Ayokong pag-usapan to ngayon. Wala pa sa lugar lahat. Pakiusap, umuwi na muna kayo." "Ha? Pinapaalis mo kami?" Halos masamid si Jerome sa galit. "Nathan, wag mong kakalimutan. May karapatan kami riyan." "Kung may karapatan kayo," sagot ni Nathan, diretso na ang tingin. "Doon natin yan pag-usapan. Sa harap ng abogado at sa harap ng batas. Hindi dito sa tabi ng kubo habang gabi."
parang nag-aagawan lang sa suganan. Tahimik na ilang segundo. Si Lovelyn, nagngingit-ngit, pero hinila ito ni Tia Felisa. Fine, malamig na sabi ng tiyahin. Pero tandaan mo, iho, hindi ka lang nag-iisa na apo. Hindi porket sa loob ng traktora mo nakita yan, iyon na lahat. Babalikan ka namin. Umalis silang tatlo na may usok ng sasakyan at alikabok na iniwan sa hangin. Nang tuluyang maglaho ang ilaw ng kanilang sasakyan sa kalsada, sakalang nakahinga ng malalim si Nathan. Parang doon palang bumalik ang punog ng kuliglig at hampas ng hangin sa dahon. Nathan, mainat na wika ni Paulo, kailangan mong ilayo yan. Ngayon, tumango si Nathan. Magkasama nilang ibinalik ang karamihan sa mga piraso ng ginto sa sako. Iniwan lang ang isa para ipakita kalaunan kung kinakailangan. Dinala nila ang sako sa ilalim ng sahig ng kubo, sa pinakagitnang bahagi kung saan kailangan pang anggalin ang 2 tabla bago maabot. Doon nila ito itinago, binalutan pa ng lumang kumot at sako ng bigas. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa simbahan na si Nathan. Hindi siya mapakali buong magdamag. Sa halip na matulog, paulit-ulit niyang binasa ang liham ni Lola Duray. Sa bawat linya, iisa ang mensahe. Huwag magpadalos-dalos. Huwag magpabulag sa pera. Pagkatapos ng misa, nilapitan niya si Father Melvin sa may gilid ng altar. Father, mahina niyang simula. May kailangan po sana akong ikwento. Tungkol sa iniwan ni Lola. Tiningnan siya ni Father ng mariin. Parang tinatansya kung daano kabigat ang laman ng loob niya. Halika sa opisina, wika nito. Doon tayo mag-usap. Sa maliit na opisina sa likod ng simbahan, saka nagbuhos ang salita ni Nathan. Ikinuwento niya kung paano niya natuklasan ang nakatagong compartment sa traktora, ang sako ng ginto at ang liham ni Lola. Ikinuwento rin niya ang nangyari kagabi, kung paano nabuking ng mga kamag-anak ang kayamanan. Tahimik lang na nakikinig si Father Melvin, nakapikit paminsan-minsan na parang nananalangin sa loob. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. Una sa lahat, sabi ng pari, magpasalamat ka sa Diyos na binigyan ka ng lola na hindi lang nagmahal sa'yo, kundi pinaghandaan pa ang kinabukasan mo. Pangalawa, mabuti at lumapit ka agad. Malaking tukso ang kayamanan, lalo na kung pamilya ang kasali. Ano po ang dapat kong gawin, Father? Tanong ni Nathan, hindi maitago ang panginginig ng boses. Natatakot ako na baka agawin nila. Kailangan mong ayusin yan ng legal, sagot ni Father. Hindi pwedeng nakaasa ka lang sa liham ni Lola at sa sikretong taguan. Kailangan mong may kasama na marunong sa batas. Naalala mo si Atty. Miranda na nagbasa ng testamento? May kakilala siyang mas espesyalisado sa ganitong usapin, si Atty. Lori Salcedo. Pwede kitang i-refer sa kanya. Kinabukasan, kasama sina Paulo at Mang Oscar, bumiyahe si Nathan papuntang bayan. Si Mang Oscar, nang marinig ang kwento kinaumagahan, habang inaayos nito ang isa pang parte ng traktora, ay agad nagpresintang sumama. Hindi lang makina ang marunong akong ayusin, sabi nito. Biro pero seryoso ang tono. Minsan, kailangan din ng mga batang kagaya mo ng matandang kasama para may magpigil kung sakaling magpadalos-dalos ka. Sa opisina ng law firm, unang nakipagkita sa kanila si Atty. Miranda. Pagkatapos ay ipinakilala sila sa babaeng nakasalamin, kalmado at may matalim pero maunawaing mga mata, si Atty. Lori Salcedo. De la Vega, bati nito. Inaabot ang kamay ni Nathan. Narinig ko na ang maakling background sa kaso mo. Ngayon gusto kong sa iyo mismo marinig ng detalyado. Muli, ikiniwento ni Nathan ang buong pangyayari. Mula sa pamana ng traktora, panlalait ng pamilya, pagkakadiskubre sa nakatagong ginto, hanggang sa liham ni Lola Duray. Ipinakita niya ang liham pati na rin ang isang piraso ng ginto na dinala nila bilang patunay. Maingat na pinag-aralan ni Atty. Lori ang mga papeles. Ayon sa testamento ni Dorotea de la Vega, paliwanag niya, ang ipinamana sa iyo ay ang traktora at ang lupang kinalalagyan nito. Ang ginto, bagamat nakatago sa loob ng traktora at hindi tahasang nabanggit sa will, ay may kasamang liham na malinaw na nagsasabing, sayo niya ito iniwan. May ebidensyang intensyon na ikaw ang maging tanging tagapagmana niyan. Nangangahulugan po ba noon na wala silang karapatan?
Agad na tanong ni Paulo. Hindi ganoong kasimple, tugon ni Attorney Lori. Maaring mag-try sila maghabol. Sabihin nilang dapat hinati-hati yan bilang bahagi ng estate ng lola mo. Pero kung mapapatunayan natin na personal na ipon at lihim na pamana ito para sa'yo, may laban ka. Kailangan lang malinaw ang proseso. Magdedeklara ka, magbabayad ka ng tamang buwis at ipaparehistro natin sa tamang paraan ang ilan sa mga ari-arian. Sumingit si Mang Oscar. Abogada, ang ibig niyo bang sabihin hindi dapat agad binenta o ginastos yang ginto? Eksakto, sagot ni Attorney Lori. Huwag na huwag kang bibili agad ng kung ano-ano, Nathan. Huwag ka munang pipirma ng kahit anong papel na ibibigay ng kamag-anak mo. Kapag may dinikit silang dokumento sa'yo, dalhin mo muna sa akin bago ka pumirma. Kinabukasan, dinala nilang bahagi ng ginto sa isang kilalang bangko sa bayan. Una pa lang, ramdam na ni Nathan ang panlalamig sa loob. Malinis, malamig ang hangin, at puro taong nakabarong at barot saya ang mga staff. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Pakiramdam niya, kahit ang tsinelas niyang may konting putik ay kasalanan. Relax, bulong ni Paulo sa kanya habang nakapila sila. Pare-pareho lang yan, tao rin. Pinakilala sila ni Attorney Lori sa branch manager na si Mr. Caloy. Doon ipinaliwanag ng abogada na kailangan ni Nathan ng safety deposit box at payo kung paano maipapasok sa sistema ang ginto ng ayon sa batas. May ilang tanong si Mr. Caloy tungkol sa pinanggalingan, kung saan nila nakuha at kung bakit na yun lang nalaman. Nakapaloob po ito sa ari-arian ng yumaong lola niya, paliwanag ni Attorney Lori. Sabay abot ng photocopy ng testamento at liham. Nakausap na rin ng kliyente ko ang pari sa kanilang parokya. Kung may alinlangan, handa kaming sumailalim sa anumang kinakailangang proseso. Sa dulo, nagpasya ang bangko na tumanggap ng bahagi ng ginto para sa safety deposit box, habang ang ilan ay pinag-usapan kung paano maiko-convert sa pera ng dahan-dahan, hindi sabay-sabay, upang hindi magdulot ng kahina-hinalang galaw sa records. Pag-uwi ni Nathan sa baryo, sinalubong siya ng malamig na tingin ng ilang kamag-anak na nakatambay sa kanto. May narinig siyang bulungan. May nakitang mapanghusgang tingin. Kinagabihan, dumating si Jerome at Tia Felisa sa kubo. May dalang folder. Nathan, sabi ni Tia Felisa pilit ang ngiti. Nagpagawa kami ng papeles para hindi magulo. Pipirma ka lang dito. At hati-hati na tayo sa mana ni Tiyang Doray. Para walang samaan ng loob. Tumingin si Nathan sa folder, tapos sa kanila. Sa loob-loob niya, may bahagyang takot pa rin, pero hindi na siya kagaya ng dati. Naaalala niya ang sinabi ni Attorney Lori, ang payo ni Father Melvin at ang bilin ng lola niya. Pasensya na po, mahinahon ngunit matatag niyang sagot. Hindi po ako pipirma sa kahit anong dokumento na hindi napapatingnan sa abogado ko. Kung gusto niyo pong ayusin to, doon na lang tayo mag-uusap sa harap ng batas. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Jerome, pero hindi na umatras si Nathan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na lang siya ang binubugbog ng hiya at pangmamaliit. May paninindigan na siya, may hawak na katotohanan, may kasamang batas, higit sa lahat, may tiwala ng lola niyang alam kung kanino dapat iwan ang kayamanang kay tagal nitong iningatan. Kinabukasan matapos tanggihan ni Nathan ang mga papeles na inabot ni Jerome at Tia Felisa. Parang iba na ang pakiramdam niya paglabas ng kubo. Pareho pa rin ang sikat ng araw. Pareho pa rin ang amoy ng lupa at ingay ng kuliglig. Pero may kung anong bigat na nabawas sa dibdib niya. Oo, may nakaabang na laban. Pero ngayon, hindi na siya basta pinaglalaro ang bata sa gitna ng salo-salo. May boses na siya. Sa sumunod na linggo, sa tulong ni Attorney Lori, unti-unti nilang inayos ang legal na aspeto ng kayamanan. Hindi minadali ang pag-liquidate ng ginto. Paunti-unti lamang ang ibinenta, sinigurong kumpleto ang papeles at bayad ang buwis. Bahagi ng pera ay diretso sa bangko, bahagi ay nakareserba para sa plano ni Nathan. Isang araw ng Lunes, maaga pa lang, nandoon na sila ni Paulo at ni Mang Oscar sa isang tindahan ng makinarya sa bayan. Malaki ang building, puno ng bagong traktora. Harvester,
At kung ano-ano pang kagamitang noon ay sa TV lang nakikita ni Nathan. Hindi ako sanay sa ganito. Mahina niyang sabi habang tinitingnan ang mga makinang punong-puno ng pintura, walang kalawang, walang tagpi-tagpi. Masasanay ka rin, nakangiting sagot ni Paulo. Tingnan mo yan, may kapalit na ang dinosaur mo. Umangat ang tingin ni Nathan sa isang medium-sized na traktora. Hindi pinakamalaki, hindi rin pinakamaliit. Simple lang ang disenyo, pero solid ang dating. Kumlap-kilap ang bagong bakal at gulong. Lumapit sa kanila ang sales agent na si Marco. Malinis ang polo at magiliw ang ngiti. Sir, ito ang isa sa pinakamatibay naming modelo. Paliwanag nito. Hindi masyadong malakas sa gasolina, pero kaya ang malalaking lupain. May warranty din at regular na maintenance check. Tahimik na nakinig si Nathan sa bawat detalye. Hindi kagaya noon na basta na lang siya bumibili ng kahit anong pyesa sa surplus. Ngayon, alam niyang bawat desisyong gagawin niya ay galing sa pinaghirapan ng lola niya. Kaya ayaw niyang magpadalos-dalos. Sa huli, tumango siya. Ito na yon, mahinahong sabi niya. Wag na yung pinakamahal. Gusto ko yung sapat, matibay, at may kasamang after-sales service. Nagbayad siya gamit ang parte ng perang nakuha mula sa ginto, habang pinanonood ni Paulo na parang nanonood ng pelikula. Bro, bulong ni Paulo, alam mo bang kung ilang taon akong magtatrabaho para lang sa down payment niyan? Tama na, baka ma-conscious ako. Pabirong sagot ni Nathan. Pero sa loob-loob niya, nanginginig pa rin ang puso. Hindi siya sanay gumastos ng ganito kalaki. Pero sa unang pagkakataon, alam niyang hindi ito luho. Investisyon ito. Pag-uwi nila sa baryo, halos maglabasan ang mga kapitbahay sa kalsada nang makita ang bagong traktora na hinahatak ng delivery truck. May mga batang nagtatakbuhan, sumisigaw ng, "Uy, bago yan!" Habang ang matatanda na may nagbubulungan sa gilid ng kalsada. Si Mang Ruben, isa sa mga magsasakang matagal nang nakikigamit sa lumang traktora ni Nathan, ay napakamot sa ulo. Nathan, totoo ba to? Sa'yo to? Sa atin, sagot ni Nathan, nakangiti. Kung gusto mo, simula sa susunod na taniman, regular na kitang kukunin. Ayoko nang ako lang ang natutulungan ng bukid. Gusto ko, sabay-sabay tayong aangat. Kasunod ni Mang Ruben ay dumating si Jomar. Isang binatang ilang beses nang nagbabalak pumunta sa Maynila para maging construction worker pero laging nauudyot. Kung may bakanteng trabaho, Kuya Nathan, sabi nito, handa akong mag-aral magmaneho niyan, kahit tagalinis muna. Tagalinis ka muna, tugon ni Nathan, pero may ngipi sa labi. Pag nakita kong masipag ka, turuan kitang magmaneho. Kailangan ko ng mga taong hindi agad sumusuko. Sa mga sumunod na linggo, naging abala ang buong bukid. Hindi na lang basta si Nathan ang nakikita sa araw-araw. Nandoon na rin sina Mang Ruben, Jomar, at 2 pang kabataang magsasaka, sina Rodel at Kiko, na kinuha ni Nathan bilang regular na trabahador. May maayos na sahod sila, may oras ng pahinga, at hindi na basta pakikisaka lang. Samahang ani ni Lola Doray, maingat na sulat ni Nathan sa lumang plywood na ginawa nilang pansamantalang karatula sa gilid ng kubo. Yan ang itatawag natin sa grupo natin. Paliwanag niya sa mga kasama. Hindi lang ito tungkol sa akin. Lahat ng ani natin may sistema. Kung sino ang manghihiram ng gamit, magbabayad ng tama. Kung sino ang malulugi, tutulungan ng iba. Walang lamangan. Isang hapon, dumalaw si Lira sa bukid. Nakatayo siya sa ilalim ng isang bagong posteng may ilaw. Pinagmamasdan kung paano umiikot ang bagong traktora sa taniman. Hindi na kalampag ang tunog, hindi na mausok, hindi na kailangan tulak-tulak. Nathan, tawag niya, may halong tuwa at pagkamangha sa boses. Ang laki na ng pinagbago rito. Lumapit si Nathan, pawisan pa rin, pero mas maaliwalas ang mukha. Hindi lang dahil sa makina, sagot niya, dahil sa mga taong kasama ko ngayon. Umupo sila sa lilim ng punong nakatanim sa gilid ng bukid. Kinuha ni Nathan ang isang embelet na galing sa munisipyo. Anong meron dyan? Tanong ni Lira.
mga forms para sa short course sa agribusiness sa bayan. Paliwanag ni Nathan. May programang libre ang tuition basta magsasaka ka at may rekomendasyon ng barangay. Si Kapitan mismo ang nag-abot nito sa akin. Sabi niya, dapat daw may natututo sa mga bagong paraan, hindi puro luma. Napaniti si Lyra. So, mag-aaral ka? Oo, tumango si Nathan. Isang araw kada linggo. Gusto kong matutong mag-budget ng tama, magbenta ng marunong, at hindi lang umaasa sa swerte ng presyo sa palengke. Ayokong mauwi sa wala ang iniwan nila. Umiling si Lyra. May luha sa gilid ng mata na hindi niya napansin. Iba ka na ngayon, Nathan. Pero mabuti yan. Proud ako sa'yo. Hindi ko rin to magagawa kung hindi mo ako pinilit mag-isip. Amin ni Nathan, nakatingin sa malayo. Noong sinabi mong natatakot ang magulang mo sa kawalan ng kasiguraduhan ko. Masakit yun. Pero totoo. Na yun, gusto kong may maipakita. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Tumagal ang usapan nila hanggang dapit hapon. Nang ihahatid niya na sana si Lyra, biglang lumitaw ang ama nito, si Mang Resty, sa may dulo ng kalsada. May mahigpit na tingin nito kay Nathan, pero hindi na kasing tapang ng dati. Good evening po, Mang Resty. Magalang na bati ni Nathan. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, saka tumingin sa bagong traktora at sa nag-aayos na mga trabahador sa bukid. Balita ko, wika ni Mang Resty, hindi ka na lang basta pa isa-isang sakahan na yon. May kooperatiba ka raw na binubuo? Pinaplano pa lang po, sagot ni Nathan, mahinahon. Gusto ko pong tulungan ang mga magsasaka dito. Panahon na po siguro na hindi lang nagpapalipat-lipat ang hirap. Tahimik si Mang Resty saglit sa kamarahang tumango. Maganda yan, basta tandaan mo anak, hindi sukat sa dami ng pera ang tagumpay. Paano mo ginamit yan, doon ka huhusgahan. Opo, tugon ni Nathan. Kaya nga po dahan-dahan lang. Pag alis nila, napansin ni Lyra na kakaiba ang mukha ng ama niya. Papa, galit pa po ba kayo kay Nathan? Hindi ako galit, sagot ni Mang Resty, nakatingin sa kalsada. Nag-iingat lang, pero kung ganyan siya mag-isip, baka maling paghusga ang ginawa namin sa kanya noon. Tingnan natin sa mga susunod na taon. Sa baryo, unti-unting nagbago ang usap-usapan. Kung dati, si Nathan ay tinatawag na prinsipe ng kalawang. Ngayon ay tinutukoy na siya bilang Nathan na may samahan ng magsasaka. Sa palengke, kapag nagbenta sila ng ani, napapansin na ng iba ang mas maayos na kalidad ng gulay at palay mula sa bukid nila. May ilang kamag-anak na tahimik na lang kapag nagkakasalubong sila. Wala nang diretsahang pangaalipusta, pero may halatang selos sa mga mata ni na Jerome at Lovelyn kapag nakikita nilang may dumadating na truck ng binhi o pataba sa bukid ni Nathan. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng lumang traktora, ngayon ay maayos nang nakapwesto at nilinis. Parang alaalang inukit sa bakal. Napangiti siya nang mapansin ang refleksyon ng sarili niya sa bahagyang pinakintab na bahagi nito. Salamat, La, bulong niya. Hindi lang pala ginto ang iniwan mo. Binuksan mo ang pintuan para matuto akong tumayo bilang sarili kong tao. Sa malayo, narinig niya ang tawanan ni na Mang Ruben at Jomar habang binibilang ang oras ng trabaho para kinabukasan. Ang bukid, na dati tahimik na saksi sa pagod at pagluha niya, ngayon ay punong-puno na ng ingay. Ingay ng mga taong sabay-sabay naghahanap ng pag-asenso, kasama siya sa unahan. Makalipas ang ilang buwan, hindi na katulad ng dati ang itsura ng bukirin ni Nathan. Kung noon ay isang lumang kubo at kalampag na traktora lang ang makikita sa gitna ng malawak na lupa, ngayon ay may maliit ng bodega na gawa sa hollow blocks, may karatulang maayos ang pagkakapinta. Samahang ani ni Lola Doray, kooperatiba ng mga magsasaka sa San Bartolome. Sa loob ng bodega, maayos na nakasalansan ang sako-sakong binhi, pataba at ilang kagamitang pinaghati-hatian ng mga miyembro. May notebook sa isang mesa kung saan maingat na isinusulat ni Nathan at ni Jessa, isang dalagang anak ng magsasaka na kinuha niyang tagatala ang lahat ng pumapasok at lumalabas na gamit at bayad. Kuya Nathan, bayad na po si Mang Rudy para sa 2 sako ng pataba, sabi ni Jessa habang nagsusulat. Kasama na raw doon ang interes mula noong nakaraang buwan.
Isulat mo ng maayos sa ledger, sagot ni Nathan. Nakaupo sa kabilang dulo ng mesa habang inaayos ang mga resibo. Ayoko ng magulo. Lahat ng miyembro dapat kayang makita kung saan napupunta ang pondo. Sa labas, naroon si namang Ruben, Jomar, Rodel at Kiko. Busy sa pag-aayos ng mga gamit. May dumating pandalawang bagong miyembro, mag-amang sina Tata Ben at Romel, na dati nag-aalangan sumali dahil sanay sila sa sariling diskarte. Ngayon, kursang lumapit, dala ng nakikitang unti-unting pag-asenso ng mga kasapi. Kuya Nathan, wika ni Romel, totoo ba yung sabi ni Kapitan na pwedeng makakuha ng training at tulong gamit ang kooperatiba sa munisipyo? Oo, tumango si Nathan. May programa ang Department of Agriculture. Kung maipapakita natin na maayos ang record natin at seryoso tayo, pwedeng makakuha ng farm tools at training. Hindi na lang tayo basta-basta nagpapakahirap. Matututo pa tayo ng mas maayos na sistema. Tuwing Sabado, pumupunta si Nathan sa bayan para sa short course sa agribusiness. Doon niya nakilala si Enger, Mila, municipal agriculturist, na madalas magpaliwanag tungkol sa modernong paraan ng pagtatanim, tamang taggamit ng pataba, at paano makipagnegosasyon sa millers at traders. Ang problema sa karamihan sa inyo, paliwanag minsan ni Engine Mila sa klase, nagpapadala kayo sa presyong ibinabato ng traders, walang collective bargaining. Pero kung may kooperatiba kayo at sama-samang magdedesisyon kung kailan magbebenta at magkano, kayo na ang may hawak ng usapan. Nagmarka iyon kay Nathan. Pagbalik sa baryo, agad niyang ipinaliwanag sa mga kasapi ng samahang ani ni Lola Doray ang natutunan. Hindi na pwedeng kanya-kanyang bentahan, sabi niya sa pulong sa ilalim ng malaking punong akasya. Kung sino ang mauna sa palengke, siya ang pinakatalo dahil tinatawaran siya ng gusto. Pero kung sabay-sabay tayong magde-deliver, mas malaki ang tsansa na makuha natin ang presyong gusto natin. Kung ayaw ng trader, hanap tayo ng iba. Hindi na tayo desperado. Tahimik na nakinig ang mga miyembro. May ilan pang duda pero marami na ang handang sumugal. Kita na kasi nila ang epekto ng bagong sistema. Mas maayos na ani, mas organisadong pagbabayad, at kahit papaano, mas komportable na ang pamumuhay kumpara noon. Pero habang lumalakas ang samahan, may iba ring hindi natutuwa. Sa kabilang barangay nakatira si Victor Lamadrid, isang negosyanteng ilang beses nang sumubok bumili ng lupa sa bandang San Bartolome para gawing poultry at resort. Kilala ito sa bayan bilang marunong sa pera, pero may reputasyon ding gahaman sa kita. Isang hapon, dumating ang isang puting pick-up sa tapat ng bodega. Bumaba ang lalaking naka-long sleeves at may suot na mamahaling relo. Kasunod niya ang sekretaryang si Maylene, may hawak na folder. Nakasilip si Jomar sa bintana. Kuya Nathan, usal niya. May mukhang bigatin sa labas. Lumabas si Nathan, kasunod sina Paulo at Mang Oscar. Nagpaunang ngumiti si Victor. Iniabot ang kamay. Good afternoon. Nakangiti nitong wika. Ikaw marahil si Nathan de la Vega. Narinig ko na ang tungkol sa samahang ani ni Lola Doray. Maganda ang reputasyon ninyo sa munisipyo. Nagkamayan sila. Opo, ako po si Nathan. Magalang na sagot niya. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Hindi na paligoy-ligoy si Victor. Narinig ko na malakas ang potensyal ng kooperatiba nyo. Sabi nito, at sa panahon ngayon, sayang kung hindi masasakyan ang panganib at oportunidad. May proposal ako. Papasok ako bilang investor. Maglalagay ako ng malaking halaga para lumaki ang operasyon nyo. Bibili tayo ng mas marami pang makinarya, magpapatayo ng mas malaking bodega at drying facility. Kapalit, syempre, ay bahagi ng tubo at konting say sa desisyon. Napatingin si Paulo kay Nathan, sabay sulyap kay Mang Oscar. Tahimik lang si Nathan, pinakikiramdaman ang bawat salita. May kung anong kilabot sa loob niya, kahit maganda pakinggan ang mga pangako. Gaano kalaki pong puhunan ang pinag-uusapan? Maingat niyang tanong. Sabihin na nating sapat para mapalawak ang lupaing sakop ninyo, sagot ni Victor, nakangising parang may alam na lihim. Marami nang magsasakang gusto nang magbenta ng lupa dahil pagod na sa hirap. Kung kayo ang bibili,
o kung tayo, kaysa ibang malalaking kumpanya, at least kabarangay pa rin ang nakikinabang. Pero kapag pumasok po kayo, singit ni Paulo, ano ang hinihingi niyong kapalit bukod sa tubo? Saglit na natahimik si Victor, saka ngumiti ulit. Simple lang, 40% ng pagmamay-ari sa kooperatiba, sa kita at sa mga ari-arian. At syempre, pirma ng presidente ng samahan. Sabay tingin ito kay Nathan. Ikaw yun. Para bang may bumagsak na malamig na tubig sa likod ni Nathan. 40%. Halos kalahati. Hindi lang sa kita, pati sa ari-arian. Pasensya na po Sir Victor, mahinahon niyang sagot kahit kumakabog ang dibdib. Malaking tiwala po ang hinihingi niyo. Hindi po ako pwedeng magdesisyon mag-isa. May mga kasapi po ako at may abogado po kaming titingin sa papeles. Nagbukas ng folder si Mylene. Inilabas ang ilang pinaghandaan ng dokumento. Walang problema, Nathan. Sabi ni Victor, pwede niyo itong pag-aralan. Pero tandaan mo, hindi palaging naghihintay ang oportunidad. May iba pa akong pinag-aalokang grupo. Nauna lang ako rito dahil naniniwala akong may potensyal ka. Iniwan nila ang folder at umalis. Pagtalikod pa lang ng sasakyan, agad na sumugod si Paulo sa mesa at binuklat ang mga papel. Tingnan mo to. Iritado nitong sabi. Ang dami niyang kondisyon. Halos kalahati ng lahat ng kikitain at pagmamay-ari ninyo may say siya. At may clause pa na kung malugi raw, pwede siyang mag-take over. Sumunod na araw, dinala ni Nathan ang folder kay Ate Lori sa bayan. Tahimik lang itong nagbasa sa loob ng ilang minuto. Seryosong nakakunot ang noo. Kung tatanggapin mo to, Nathan, diretsong sabi ng abogada, hindi na ikaw ang tunay na may kontrol sa samahan. Hindi pwedeng sa simula pa lang may ganito ng kabigat na kapalit. Parang ibinenta mo na rin ang kalahati ng kaluluwa ng kooperatiba. Pero malaki raw pong matutulong sa amin. Pag-amin ni Nathan, mas mapapabilis ang ag-asenso. Hindi lahat ng mabilis tama, sagot ni Ate Lori. Kaya mong lumago nang hindi ibinibigay ang leeg mo sa iba. Oo, mabagal, pero matibay. Kung papasok ka man sa partnership, siguraduhin mong hindi po pwedeng lamunin ng partner ang buong katawan. Ngayon pa lang, magpasya ka. Gusto mo bang magsibi pa rin ang samahang ani ni Lola Doray sa mga magsasaka? O maging pangalan na lang ito sa pader ng isang negosyo ng iba? Pag-uwi sa baryo, hindi mapakali si Nathan. Sa isang banda, naiisip niya ang bilis ng pag-unlad kung sasama sila kay Victor. Mas maraming makinarya, mas malaking bodega, mas maraming lupang pwedeng linangin. Sa kabila, naroon ang takot na baka balang araw, hindi na niya makilala ang samahan. Baka maging mukha na lang siya sa tarp, habang iba ang nagdidikta ng presyo at patakaran. Ginabi siya ng uwi. Pagdating nakita niya sina Mang Ruben at Jomar sa bodega, nagbibilang ng natitirang pataba. Kuya Nathan, tanong ni Jomar, totoo bang may mayamang gustong sumali sa atin? Sabi ni Kapitan, malaki raw maitutulong noon. Umupo si Nathan sa bangko, huminga ng malalim at tiningnan ang karatulan ng kooperatiba. Naalala niya ang mukha ni Lola Doray, ang sulat nito ang huling bilin. Naalala niya ang gabing natuklasan niya ang ginto, na hindi para ibandera, kundi para maging panimulang puhunan sa maayos na buhay. May alok nga, sagot niya, tapat. Pero hindi lahat ng alok dapat tanggapin. Baka magpulong tayo, kayo ang magdedesisyon kasama ko, hindi lang ako, sa gabing iyon. Sa gitna ng mahabang talakayan sa ilalim ng ilaw ng bodega, unti-unting nahati ang opinyon ng mga kasapi. May mga tulad ni Mang Ruben at Mang Oscar na pabor sa dahan-dahan, sariling sikap. May ilan namang kagaya ni Rodel na naaakit sa malaking puhunan at pangakong mabilis na pagyaman. At habang nag-uumpisa ng mabuo ang mga kampo sa loob mismo ng samahan, sa malayo, may isa pang matang nakatingin. Si Jerome, nakasandal sa poste sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang bodega. Kung hindi ka papayad kay Victor, malamig na bulong nito sa sarili, baka kami ang pumasok. At kapag nangyari yun, Nathan, hindi na ikaw ang bida sa lupang iniwan ni Tiang Doray. Habang nag-aalab ang ilaw sa loob ng bodega, isa-isa nang nagsalita ang mga miyembro ng samahang ani ni Lola Doray.
nakaupo si Nathan sa harap. Hindi bilang boss, kundi bilang taong unang tinatanong at unang sisisinhin kung mali ang desisyong gagawin nila. Ako, sasabihin ko na ng diretsahan. Unang pumutok ang boses ni Rodel. May hawak na plastik na upuan habang nakatayo. Hindi habang buhay ganito lang tayo. Kung may mayamang gustong mon-invest, bakit hindi? Baka doon tayo umasenso. Baka iyon na yung sagot sa panalangin natin. Umiling si Mang Ruben. Nakakunot ang noo. Oo, Rodel. Gusto ko rin ng asenso, pero hindi ako papayag na ibigay sa iba ang halos kalahati ng pinaghirapan namin. Kakastigo pa lang natin sa sarili natin na huwag pabigla-bigla. Babalik na naman tayo sa sistema na may amo sa taas. Sumabat si Jomar, nag-aalaman ang tono. Kuya Nathan, paano kung maglagay lang sila ng puhunan, pero tayo pa rin ang may huling desisyon? Hindi ba pwedeng ganon? Basahin mo yung kontrata. Singit ni Paolo, itinaas ang folder. Nakalagay dito, may veto power si Victor sa mga major decision. Ibig sabihin, kahit magbotohan tayo, kung ayaw niya, wala rin. Hindi lang pera ang ibinibigay mo sa kanya, pati leeg mo. Tahimik si Nathan. Pinagmamasdan ang mga mukha sa harap niya. May halong takot, pagod, pangarap. Naalala niya ang mga panahong siya mismo ang hindi sigurado sa kinabukasan. Noong kalawang at pawis lang ang kasama niya sa bukid. Alam niyang hindi madaling tumanggi sa pangakong mabilis na ginhawa. Huminga siya ng malalim. Makikinig ako sa lahat. Mahinahon niyang simula. Pero sa huli, kailangan nating pumili ng landas. Kung tatanggap tayo ng investor, dapat malinaw. Hindi pwedeng mas mataas ang boses niya kaysa sa atin. Kung hindi niya kayang pumayag sa patas na usapan, hindi natin kailangan ang pera niya. Madaling sabihin yan kung may ginto ka sa likod ng kubo. Biglang singit ng boses mula sa pinto. Sabay-sabay silang napalingon. Nandoon si Jerome nakasandal sa hamba, kasama si Lovelyn. Hindi na nakapamaywang sa yabang, ngayon ay nakasuot ng polo at maong na halatang bagong bili. Pumasok sila na parang hindi inimbitahan, pero hindi rin naiilang. Kompleto na pala ang kulto ni Nathan, pang-asar ni Jerome. Tumatawa pero malamig ang tingin. Pang pinag-uusapan nyo, pera. Pero hindi niya sinasabing galing sa saan ang puhunan ng lider nyo. Anong kailangan mo dito? Malamig na tanong ni Paolo. Tumayo at humaran sa pagitan nila at ni Nathan. Narito ako para magbigay ng mas magandang alok. Sagot ni Jerome. Lumakad papasok kahit walang paanyaya. Hindi lang kay Nathan, kundi sa mga may utak dito. Inilapag niya sa mesa ang isang manipis pero pulidong folder. Sa cover ay nakaprint ang LDR AgriVentures Corporation. LDR? Napakunot noong tanong ni Jessa. Parang initials ni Chang Doray? Mumisi si Jerome. La Madrid de la Vega Resort and AgriVentures. Pamilya namin, kasosyo si Sir Victor La Madrid. Tumayo siya ng diretso, parang nagpipitch sa harap ng mga kliyente. Kung sasama kayo sa amin, hindi kayo basta miyembro. Shareholder kayo. May monthly allowance, may profit share, at hindi nyo na kailangang problemahin ang pagbenta ng ani. Kami na ang bahala sa marketing. Kailangan lang, lumipat kayo sa amin at ikansela nyo ang pagiging miyembro sa samahang ani ni Lola Doray. Parang sinasabing tuluyang burahin ang sinimulan namin. Mariin sabi ni Mang Oscar, nakatitig sa logo ng bagong kumpanya. At bakit naman namin gagawin yon? Simple, sagot ni Jerome. Hindi nawawala ang ngiti. Dahil hindi habang buhay sasapat ang idealismo. Pag kumalam ang sikmura, hindi inspirasyon ang hahanapin nyo. Pera. Si Sir Victor may papakitang pera. Si Nathan, ginto na itinago sa inyo sa loob ng traktora. Sa halip na hati-hati tayo. Nagkatinginan ng mga tao. Kahit pa alam nilang proseso, kahit alam nilang inayos ni Nathan ang lahat sa abogado at bangko, masakit pa rin marinig. Lalo na sa mga tahimik lang na kasapi na hindi sanay sa legal na paliwanag, pero sanay sa bitin na bigas at kulang na bayad sa utang. Hindi itinago ni Nathan ang kayamanan para sa sarili niya. Biglang wika ni Mang Ruben. Kung gusto niya, matagal na sana siyang lumayas papuntang syudad, pero nandito pa rin siya. Bodega, bagong traktora, sahod namin, lahat yang galing sa pinili niyang hindi siya mag-isa.
Ngunit may ibang tanong sa mata ni Rodel. Kuya Nathan, diretsong tanong nito. Totoo bang may mas marami pang ginto na hindi mo ipinapakita sa amin? Natigilan si Nathan. Hindi siya sanay magsinungaling, lalo na sa harap ng mga taong araw-araw niyang nakakasama sa putik. Oo, tapat niyang sagot. Kahit ramdam niya ang pagbigat ng hangin. Marami, pero hindi yon pwedeng basta hatiyan na parang ayuda. Pinaghirapan ni Lola yon. Pinagplanuhan niya sa liham kung paano gagamitin at isinunod ko sa legal na proseso. Hindi ako Diyos para hatiin sa lahat ang desisyon ng lola ko. Ang kaya ko lang, siguraduhin hindi ako nag-iisa sa pag-angat. Pero may mga desisyong hindi mo kami kasali. Balik ni Rodel. Pera man yon ni Tiyang Doray, bahagi ng buhay namin tong kooperatiba. Ngayon may alok na ibang landas. Hindi mo pwedeng pigilan ang gustong naming subukan yon. Tumayo si Jerome, naamoy ang unti-unting pagkapunit ng samahan. Kaya nga may choice kayo, sabi niya, walang sapilitan. Pero kung sawang-sawa na kayong maghintay ng dahan-dahan, baka oras na para sumama sa amin. Bukas ng hapon, magkakaroon kami ng meeting sa barangay hall sa kabilang baryo. Lahat ng gustong magpa-register sa LDR AgriVentures, pwedeng pumunta. Pagkaalis ni na Jerome, mabigat na katahimikan ang bumalot sa bodega. Wala mo nang nagsalita. Sa labas, naririnig nila ang alingangaw ng kuliglig at malayong boses ng mga bata. Pero sa loob, parang may yelong bumalat sa mga puso. Hindi ko kayo pipigilan, sa wakas ay sabi ni Nathan, bakas ang pagod sa boses. Kung pakiramdam nyo, mas tama ang landas na yon, karapatan yung pumili. Ang hiling ko lang, kung aalis kayo, sabihin nyo ng harapan, huwag kayong aalis na parang magnanakaw sa gabi. Nagunahan lumabas ang iba, hindi dahil galit sila kay Nathan, kundi dahil hindi pa nila kayang humarap. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang usapan. May ilan sa mga kasapi ng samahang ani ni Lola Doray na pumunta sa meeting ni na Jerome at Victor. Si Rodel, si Romel, si Kiko at dalawa pang magsasaka mula sa kabilang baryo ang nakitang pumasok sa barangay hall. Sa labas, nakatayo si Nathan, hindi para sumali, kundi para makita mismo kung gaano karami ang pipili sa mabilis na daan. Nathan? Tawag ni Paulo, nakatayo sa tabi niya. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Kung gusto nilang umalis, problema nila yon. Hindi, umiling si Nathan. Parte sila ng sinimulan natin. Kahit masakit, karapatan kong masaksihan kung paano nila pipiliing iwan to. Nakita nilang dumating si Victor, sakay ng puting pick-up. Bumaba ito, nakangiti, nag-abot ng kamay sa mga magsasaka. May dala itong mga printed tarpaulin, sample ng mga produktong balak nilang gawin, at panakong training. Habang tumatagal ang meeting sa loob, dumarami ang pumipirma sa listahan. Hindi man kalahati ng kooperatiba ni Nathan, sapat na para mabiyak ang samahan sa gitna. Nang lumabas sina Rodel at Romel, hindi sila makatingin diretso kay Nathan. Kuya, mahinang sabi ni Rodel, hindi ibig sabihin na kalaban ka na namin. Gusto lang namin subukan. Pag nagkamali kami, babalik kami sa'yo kung tatanggapin mo pa kami. Tinatag ni Nathan ang ngiti. Hindi ako nagsasara ng pinto, sagot niya. Pero sana, pagdating ng araw na yon, may natira pang pinto. Sa mga sumunod na linggo, ramdam ang pagkakahati ng baryo. May mga truck ni Victor na pumapasok sa lupaing nabili na nila mula sa mga nawalan ng pag-asang magsasaka. May mga bagong poste, bagong bakod, bagong anunsyo ng LDR AgriVentures Demo Farm sa kabilang dulo ng palayan. Sa gilid naman, tahimik na nagpatuloy ang samahang ani ni Lola Doray. Hindi na kasing dami ng dati ang mga kasapi, pero ang mananaiwan, sina Mang Ruben, Jomar, Tata Ben, ilang kabataan at ilang pamilyang naniniwala pa rin, ay mas naging dikit ang loob sa isa't isa. Mas kaunti tayo ngayon, sabi ni Nathan isang gabi sa pulong nila. Pero mas malinaw sa atin kung bakit tayo nandito. Hindi para makipagunahan sa yaman ng iba, kundi para siguraduhin na hindi na mabubura ang pinangalan ni Lola Doray sa lupang to. Hindi bilang tatak ng kumpanya, kundi bilang alaala ng taong naniwala na may saysay ang lupa at ang taong nagbubungkal nito. At sa gitna ng unti-unting pag-angat at paglayo ng ilang dating kasama, naramdaman ni Nathan na papalapit na ang mas mabigat na unos.
Isang laban na hindi na lang tungkol sa pera, kundi sa karapatang manatiling may muka at pangalan ang mga maliliit na magsasaka sa lupang unti-unti nang tinitingnan bilang negosyo ng malalaking tao. Hindi man naputol ang operasyon ng samahang ani ni Lola Doray, ramdam pa rin ang sugat na iniwan ng pag-alis ng ilang kasapi. Mas tahimik na ang bodega, mas kaunti ang sako ng binhi, at mas konti ang paang nagmamadaling papasok sa umaga. Pero sa kakaunting naiwan, mas ramdam ni Nathan ang bigat ng tiwala sa balikat niya. Makalipas ang halos 1 taon, dumating ang taniman at anihan na parang dalawang magkasunod na pagsusulit. Habang ang LDR AgriVentures ay may bago ng drying facility, malaking warehouse at sariling truck para sa pag-deliver ng bigas sa lungsod, ang samahang ani ni Lola Doray ay may isang maayos na traktora, maliit na bodega at iilang kasapi na sanay na sa pagtutulungan, pero hindi pa rin ganoon kalakas sa merkado. Nathan, sabi ni Engineer Mila isang araw sa munisipyo, matapos ang isa sa mga training, hindi ka pwedeng laging nasa gilid lang ng palengke. Kailangan mong makahanap ng direktang buyer. Kung hindi, lalo kayong malulugi kapag bumaba na naman ang presyuhan. Direktang buyer? Tanong ni Nathan, nakakunot ang noo. Hindi po ba ganoon din? Trader rin? Mas malaki lang? Hindi, paliwanag ni Engineer Mila. May mga institusyon ng buyers, mga maliit na rice mill, mga kooperatiba sa ibang bayan, minsan pati mga hotel at restaurant na humahanap ng steady supply. Kung makakakuha ka ng kontrata sa isa sa kanila, may kasiguraduhan kayo sa presyo sa loob ng 1 taon o higit pa. Umuwi si Nathan na punong-puno ng iniisip. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong. Gusto niyo ba ng malasakit o gusto niyo lang ng malaking kita? Diretsong tanong niya sa mga kasapi, nakatingin sa bawat isa. Kung gusto niyo ng instant na pera, sumunod na lang kayo kay Jerome. Pero kung gusto niyo ng tahimik na buhay, na hindi pa ulit-ulit na nalulubog sa utang, kailangan nating magtiis. Kailangan nating mahanap ang tamang kapartner, hindi amo. Tumaas ang kamay ni Jomar. Kuya Nathan, kung may paraan na hindi tayo umaasa sa traders, subukan natin, kahit mahirap sa una. Nagdesisyon si Nathan, kasama sina Paulo at Mang Ruben. Bumiyahe sila sa Karatig Bayan kung saan may maliit na rice mill na pinangungunahan ni Aling Presi, isang biyudang kilala sa pagiging patas sa mga magsasaka. Ilang oras silang nag-usap. Nagpresenta si Nathan ng summary ng ani nila at plano. Gusto ko lang ng malinaw, sabi ni Aling Presi, seryoso ang mukha. Kung papasok tayo sa kontrata, hindi kayo pwedeng basta umatras. At ganon din ako. Pipirma tayo sa 1 taon. Sa loob ng panahong yon, bibilhin ko ang ani nyo sa presyong hindi bababa sa napagkasunduan, kahit bumagsak pa sa palengke. Pero dapat kaya niyong i-deliver ang sinabi niyong volume. Tiningnan ni Nathan ang papel, pagkatapos ay ang mga kasama niya. Kaya namin, sagot niya. Hindi man perpekto, pero gagawin namin ang lahat. Ayoong lagi kaming nagigising na takot sa presyo. Nagkamayan sila. Sa unang pagkakataon, may hawak si Nathan na kontratang hindi nanggaling sa panluloko, kundi sa mutual na pangangailangan. Habang lumalakas ang loob ng samahang ani, lalong umaarangkada naman ang LDR AgriVentures. May mga banat na balita mula sa kabilang baryo. Mas mabilis na ang benta nila, mas malalaki ang kita, pero may kasabay ding bulong-bulunan tungkol sa mas istriktong kondisyon sa mga magsasakang sumali sa kanila. Kuya Nathan, minsang nagmamadaling lumapit si Romel sa bukid, pawis na pawis at halatang hindi na napaain ng maayos. Pwede ba kitang makausap? Pinaupo siya ni Nathan sa lilim ng puno. Naupo rin sina Paulo at Mang Oscar, naghihintay. Ang totoo, panimula ni Romel, halos nahihiya, hindi ganong kaganda pala sa LDR tulad ng akala namin. Oo, may monthly allowance. Oo, may advance na inputs. Pero halos lahat nakautang. Bago ka pa kumita, may kaltas na agad sa binhi, pataba, interes at kung ano-ano pa. Kapag hindi umabot ang ani mo, utang ang natitira. Hindi ba klaro sa inyo yon sa kontrata? Singit ni Paulo.
Klaro, pero hindi namin inakalang ganon kalaki ang epekto, sagot ni Romel, nakatumo. At may isa pa, inapapirma kami sa panibagong kontrata para sa susunod na 3 taon. Kung ayaw, hindi na raw kami bibigyan ng binhi at pataba at sisingilin ng buo ang pasalukuyang utang. Nagkatitigan sina Nathan at Mang Oscar. Anong gusto mong mangyari? Mahinahong tanong ni Nathan. Kung pwede, napalunok si Romel, halos hindi makatingin. Kung pwede, kuya, tulungan mo kong makalabas. Hindi na ako makatulog sa takot na baka isang araw, pati lupa namin, mapunta sa kanila. Hindi agad sumagot si Nathan. Alam niyang hindi lang pera ang usapan dito. Legal ito, kontrata, at higit sa lahat, may isang malaking kalabang paniguradong hindi papayag na basta masisira ang plano. Dadalin kita kay Attorney Lori. Sa huli sabi ni Nathan, hindi ako magaling sa kontrata, pero hindi pwedeng takutin ka ng ganyan. Habang abala ang samahang ani sa paghahandang legal at logistic, dumating ang isang dilubyong hindi kayang kontrata ang solusyonan. Isang bagyong hindi kataasan ang kategorya, pero nagdala ng ilang araw na tuloy-tuloy na ulan. Una, bahagyang pag-apaw lang ng irigasyon. Sunod, kumislap ang takot sa mukha ng mga magsasaka habang unti-unting nalulunod ang palay sa mga parteng mababa. Ang ilang tanim, 1 linggo na lang sana ay aanihin. Ngayon ay lumulutang na lang sa maputik na tubig. Nathan, kailangan nating buksan ang kanal, sigaw ni Jomar sa gitna ng ulan. Halos hindi marinig ang boses dahil sa malakas na patak. Tinutulak na ni Tata Ben ang bara sa dulo. Sigaw ni Mang Ruben, kumakapit sa sombrero. Pero kulang ang gamit, ang lakas ng agos. Habang umuulan, lumapit si Nathan sa gilid ng kalsada kung saan may malaking kanal na tumatakbo papunta sa ilog. Nagulat siya nang makita ang bagong buong sementadong bahagi sa malapit sa lupain ng LDR. Isang pader na tila sinadyang itayo para idirekta ang tubig palayo sa kanila, papunta sa ibang parte ng bukid. Dati, diretso yan sa ilog. Mariing sabi ni Paulo, nakapingin sa bagong istruktura. Ngayon, parang binago ang daloy para mas protektado ang lupa nila. Kapalit ng pagkalunod ng ibang parte, gumawa sila ng pader nang hindi nagpapaalam sa barangay council. Bulong ni Nathan, nagninit-nit ang bagang. Kung nagtamiting man, siguradong pera ang ginamit para matahimik ang reklamo. Kinagabihan, nagbilang sila ng pinsala. Ilang ektarya ng tanim ng samahang ani ang nasira, pero mas malala ang tama sa ibang hindi kasali sa kanila. Mga magsasakang hindi ni Nathan at hindi rin ni Victor. Mga taong nasa gitna lang. Kung hindi binago ang kanal, hindi ganyan kalala, umiiyak na sabi ni Aling Minda, kapitbahay nila. Nasanay na kami sa ganitong ulan. Pero simula nang may pinatayong pader dyan, dito na bumabagsak ang lahat ng tubig. Nagdesisyon si Nathan, hindi na ito simpleng banggaan ng presyo. May kalakip ng pang-aabuso. Kinabukasan, kasama sina Mang Ruben, Paulo, Romel at ilang naapektuhang magsasaka, lumuwas sila sa munisipyo para magsampa ng reklamo. Sinamahan sila ni Engineer Mila at ni Attorney Lori. Sa harap ng Municipal Council, isa-isang magsalita ang mga magsasaka. Hindi ho kami kontra sa pag-asenso, sabi ni Nathan, nakatayo sa harap ng mikropono, kahit nanginginig ang tuhod. Pero hindi pwedeng ang pag-asenso ng iilan ay kapalit ng pagkakalunod ng marami. Kung magtatayo sila ng pader para protektahan ang lupa nila, sana po may planong hindi sinasakripisyo ang amin. Sa kabilang panig nandoon si Victor, nakabarong, tahimik pero matalim ang tingin. Katabi niya si Jerome, nakakunot ang noo. May permits po kaming inayos. Mahinahong sagot ni Victor nang siya naman ang nagsalita. Kung nagkaroon man ng miscalculation, handa naman kaming makipag-usap. Pero huwag naman sanang gawing masama ang layunin naming magdala ng progreso sa baryo. Hindi pa agad natapos ang usapan, may mga kailangan pang inspeksyon, dokumento at teknikal na pagsusuri sa irigasyon. Pero sa unang pagkakataon, narinig sa opisyal na tala ang pangalan ng mga maliliit na magsasakang na apektuhan ng desisyon ng isang malaking kumpanya. At nang gabing iyon, habang nakaupo si Nathan sa tabi ng lumang traktora
at pinagmamasdan ang bahagyang bumabang tubig sa palayan, napatingala siya sa kalangitan. Hindi pa ito panalo, bulong niya sa hangin, pero hindi na rin tayo basta-basta pwedeng yurakan. May boses na tayo, may pangalan na ang laban natin. Sa malayo, kita niya ang mga ilaw sa lupain ng LDR, maliwanag, makintab, kumikinang. Pero sa tabi niya, naroon ang bagong traktora, ang maliit na bodega, at ang mga taong hindi iniwan ang samahan, kahit hirap. Sa tahimik na gabing iyon, alam niyang hindi patapos ang delubyo. Pero alam din niyang hindi na siya yung Nathan na yumuyuko agad sa tawa ng kamag-anak. Siya na ngayon ang Nathan na handang tumindig, kahit ang katapat ay mga pader na sementado hindi lang sa lupa, kundi pati sa puso ng mga taong nilalamon ng kasakiman.